Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Nakuha natin nung nakaraan ay ang Hadith 25 at ito ay naipaliwanag na natin ayon sa paliwanag ni Sheikh rahimahullah. Ngayon pupunta naman tayo sa mga aral na makuha natin sa Hadith number 25. So ito yung topic natin ngayon. Ano yung mga aral na makuha natin sa Hadith 25? So sino man hindi nila alam kung ano ang natalakay, balikan nyo lang po yung video natin. Yung video natin sa topic na ito. So nandyan lang po yan, inshallah. So ngayon, kukunin natin ano ang aral na makuha natin sa Hadith number 25. So number 1 na aral, min fawaidi hadal hadith. Number 1, musara'atus sahabah radhiyallahu anhum wa tasabaqahum fil ilal amal salih wa tasabaqahum wa tasabuqihim fi ilal amal salih. Okay, musara'atus sahabati radhiyallahu anhum wa tasabaqahum ilal amal salih. So ito po yung unang aral na makuha natin dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang musara, pag-uunahan. Ang pag-uunahan ng mga sahaba. Ang ibig sabihin ng sahaba ay yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-uunahan sila, nagpapaligsahan sila sa paggawa ng kabutihan. Yun po ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aral natin ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ating silang balikan. Sila po ay nag-uunahan, nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan. Bakit? Di anna haula'i alladhina ja'u. Kung nandito kayo nag-attend kayo nung last class natin, dahil sila yung mga mahihirap na mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ay sinabi nila na parang nauunahan sila. Okay? Parang ano ang paraan? Tinatanong nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang paraan para kami ay makahabol sa gantimpala o sa gawain ng mga mayayaman. Dahil ang mayayaman, sabi nila, nagsasala ang mayayaman, katulad ng kami ay nagsasala. Nag-aayuno ang mayayaman, katulad din na ang mga mahirap nag-aayuno. Pero nakapagbibigay sila ng sadaka sa kanilang kayamanan, kami wala kasi mahirap. So kaya pumunta sila sa Propeta Muhammad SAW kung paano nila mahabol o makapagsadaka din sila. Okay? Kasi yun ang hindi nila mahabol. Wala silang gantimpala sa sadaka na gagamitin nila sa kanilang kayamanan. So paano yun? Okay. Doon binigyan sila ng pintuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah makuha natin ito mamaya. So kaya sila ay dito natin mapapatunayan na sila po ay nag-uunahan sa kabutihan at nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan. Okay, yun po ang gusto nila. Hindi po sila pumunta sa Propeta Muhammad SAW upang mainggit. Kalla. Hindi po yun mangyari sa mga sahaba na kainggitan nila ang mga tao dahil nakagawa sila ng kabutihan. Hindi. Kung hindi, sila po ay pumunta doon upang makagawa din sila o mayroon silang gagawin na kabutihan na inshallah tutumbas doon sa gantimpala na nakuha ng mga mayayaman. Okay? So, yun po ang gusto nila. So,
una makuha nating aral dito ay ang pag-uunahan at pagpapaligsahan ng mga sahaba, kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paggawa ng kabutihan. So ngayon, ito ay application sa ating sarili. Sa atin bilang tayo mga Muslim. Paano din ba tayo nag-uunahan sa kabutihan? Yun ang tanong. Dahil tayo mga kapatid, ang gusto natin dito sa mundo, makagawa ng kabutihan. Okay, makagawa ng kabutihan alang-alang sa Allah. Dapat yun din ang gagawin natin. Katulad ng ginawa nila. Sila ay nakasama na nila ang Propeta Muhammad SAW. Sila na yung pinaka-best generation. Okay? So, nag-uunahan pa rin sila, nagpapaligsahan pa rin sila sa paggawa ng kabutihan. Dapat ganun din tayo. Dapat gumawa tayo ng paraan na tayo rin ay makagawa ng kabutihan. Kung halimbawa, mayaman tayo, magbigay tayo ng sadaka. Kung wala naman tayo, ay gawin natin ang tinuro sa atin ni Propeta Muhammad SAW. Kung ano man maitulong natin as a Muslim, sa Muslim kapatiran natin, kaibigan natin, na mga Muslim din, inshallah gawin natin. Mayaman ka, pwede ka magpakain. Yun ang gagawin mo. Yun mag-imbita ka ng mga sino kaya naghihintay ako ng sino mag-iimbita magpakain dito? Inshallah. Meron ba? Hindi naman. Okay? Inshallah ay as mag-unahan sa kabutihan, yun po ang application ng ating napag-aralan mga kapatid. Kung sila ay nag-una sa kabutihan, dapat ganun din tayo. Okay. So pangalawang aral na makuha natin, anna sahabata radiyallahu anhum yasta'miluna amwalahum fima fihi khair fi dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaqun. Subhanallah. Ang mga sahaba, ano ibig sabihin ng mga sahaba? Mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagamit nila ang kanilang kayamanan sa kung ano ang ikakabuti sa kanila dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Ulitin ko, ang mga sahaba ni Propeta o ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagamit nila ang kanilang kayamanan kung ano ang ikakabuti sa kanila dito sa mundo at sa kabilang buhay. Paano nila ito ginagamit? Sa pamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Yatasaddaqun. Sila po ay nagsasadaka. Sila po ay tumutulong. Sila po ay nagbibigay ng charity. Ang ibig sabihin ng sadaka ay nagbibigay sila ng kawang-gawa charity, lalong-lalo na sa mga nangangailangan Muslim, naghihirap na mga Muslim. So yun po ang kanilang ginagawa. Subhanallah. Ganun po mga kapatid. Ang pagsisikap na ginagawa ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, yung mga mayaman sa kanila. Yung mga mayaman sa ibig sabihin yung pera. May application naman ito sa ating sarili. Kung kabilang tayo sa mga tao na biyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kayamanan, gawin natin ang ginawa ng mga sahaba. Inshallah, sino man ang binigyan ng Allah ng kabutihan, na binigyan siya ng kayamanan, mga kapatid, gamitin niyo po ito sa kung ano ang magbi-benefit sa inyo dito sa mundo at lalong-lalo sa kabilang buhay. Kabilang dito ay ang pagbibigay ng kawang-gawa at sadaka. O kay zakah. Inshallah makuha natin yung zakah na talakay natin kanina. Okay, pangatlong aral na makuha natin sa hadith na ito, annal a'mal al-badaniyah yashtariku fiha al-ghani wal faqir. Sabi ni Sheikh dito, ang gawain ng katawan, yung gawain nating pangkatawan, okay, ay share dito ang mayayaman at saka ang mahihirap. Ibig sabihin, ang gawain ng katawan ay maaring gawin ng mayaman, kayang gawin din ng mahirap. O gawin ng mahirap, kayang gawin din ng mayaman. Katulad na halimbawa ng sala. Ang sala is gawain ng katawan. Okay? Sino man sa tao, mayaman man siya, mahirap siya, nakakapagsala siya. Okay? Ganon din ang pag-aayuno. Ito ay gawain ng katawan. Mayaman ka man o mahirap ka man, nakakapag-ayuno ka. Okay? Yun po ang aral na makuha natin dito. So yung gawaing pangkatawan, wala pong pinipili dito. Mayaman at mahirap, parehas kayo, kaya nyong gawin. Kaya nyong gawin. Kaya hindi pwede magsabi na dahil ako ay mayaman, ayaw ko na magsala. Mayaman na ako eh. Sino ang sabi sa'yo? Okay? Kaya yung mahirap, sabi niya, ayaw ko na magsala dahil mahirap ako. So, hindi ganun. So, ang mayaman at saka mahirap, parehas po sila
kaya nilang gawin ang obligadong inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ito kapag may kaugnayan sa gawaing katawan. Okay? Bagkus, may mga mahihirap pa na mas maganda ang kanilang sala, maayos ang kanilang sala kaysa mayaman. Okay? Maaring sa gawain, halimbawa sa sala, mas maaring maganda pa ang sala, maayos pa ang sala ng mahirap kaysa mayaman. So maaring dito, kahit sabihin pa natin na okay, nakakapagsala ang mayaman, katulad ng kami ay nagsasala, nakakapag-ayuno ang mayaman, katulad ng kami ay nag-aayuno, pero hindi natin alam na maaring ang sala ng mahirap ay mas mainam at maganda, maayos, kaysa na sala at pag-aayuno ng mayaman kaysa mahirap. So ibig sabihin, hindi rin tayo nakakatiyak. Kahit sila ay nagsasala ang mayaman at nagsasala din ang mahirap, hindi tayo nakakatiyak na mas mainam pa yung sala ng mahirap kaysa mayaman. Okay? O yung pag-aayuno ng mahirap kaysa pag-aayuno ng mayaman. So yun po mga kapatid ang aral natin. Pero in general, mayaman ko man ang mahirap, ay kaya mo magsala at kaya mo mag-ayuno. Okay? Kaya mong mag-ayuno. May share tayo dito sa gawaing ito. Pang-apat, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara abwaban min al-khairi liqawlihi awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi. So wa dhakara al-abwab. So sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, aralan ko natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binuksan niya sa mga mahihirap ang pintuan ng kabutihan. Ang pintuan ng kabutihan. So kasi una, nung lumapit siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, close. Parang sabi nila, parang close ang kabutihan namin sa sadaka. Hindi kami makapagsadaka dahil wala kaming pera. So sabi nila, parang ang gusto namin magkaroon din ng reward sa sadaka, hindi lang ang mayayaman. So pagdating niya sa Propeta, parang close sila. Ngayon, ang ginawa ni Propeta sa binuksan para sa kanila. Na pwede rin palang makapagbibigay ng sadaka kahit hindi mayaman. Kahit hindi mayaman, pwede rin makapagbigay ng sadaka. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng sadaka, charity. Okay? Kawang gawa. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, awalaysa qad ja'ala Allahu, at hindi bagat gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ng mga bagay na pwede kayo makapagsadaka. So ito ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. So, balikan na lang natin ito inshallah mamaya. So binuksan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na kahit mahirap ka, makakapagsadaka ka. So kasi kanina close sila, kamakailan lang close sila, nung dumating siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, binuksan para sa kanila ang pintuan ng mga sadakat, mga kawang gawa. Okay. Panglima na makuha natin sa hadith na ito, taqrirul mukhatab bima la yumkin inkaruhu. Taqrirul mukhatab bima la yumkin ikraruhu. Ito ay sa Arabic language. Arabic language, meron silang tinatawag ng taqrirul mukhatab. May sabihin, pwede mong tanungin ang kausap mo sa bagay na hindi nila kayang itanggi. Tanungin mo yung ang pwede yan. Ang tawag diyan ay taqrirul mukhatab. Tanungin mo yung kausap mo sa bagay na hindi nila kayang itanggi. Katulad halimbawa, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi. Hindi bagat gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ng mga bagay na pwede kayo makapagsadaka? So, maitatanggi ba ito ng mga sahaba? Hindi. Hindi nila ito maitatanggi. Ganon din tayo sa atin. Pwede tayo taqrirul mukhatab, magtanong sa kausap natin sa mga bagay na hindi niya kayang pwedeng itanggi. Hindi niya pwedeng itanggi. Ito po ay sa Arabic language, pwede ito mangyari. Pwede itong gamitin natin sa pangusap. Okay? Wahada lianna hada ablag fi ikamatil hujja alayh. Na ito po ay mas ablag. Ito ay mas mainam para hindi siya makatanggi, hindi siya pwedeng makalusot. Okay? Hindi naman tayo So kapag hindi niya may tanggi yung tanong mo, siyempre mag-yes siya. Pag nag-yes siya, ibig sabihin, wala na siyang pwedeng ireklamo. So yan po ang
Panglima, ang pang-anim na makuha nating aral, anna ma dhakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali kulluhu sadaqah. Yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gawain lahat po yun ay sadaqah. Ano yung mga gawain na ito? Kukunin natin, nakuha natin ito na nakaraan. Kaya mas maganda, huwag kayo mag-absent sa topic natin para makarelate kayo kung anong pinag-usapan natin. Dahil ito po ay napuputol. Okay? Na klase. So, ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu lahat ay ito ay uri ng sadaka. Lakin halihi sadaka, sinabi ni Sheikh dito, subalit itong mga sadakang ito, mayroon siyang sadaka na wajib. Yung gawain na ito, wajib. Sabi ng wajib, obligado. Mayroon naman dito sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu gayru wajib, hindi siya obligado. Mayroon namang mutaaddi, yung reward niya ay mutaaddi. Yung hindi lang ikaw magkaka-reward kung hindi pati yung iba magkaka-reward. Mayroon namang kasir, ibig sabihin yung reward nito ay sa sarili mo lang. Babanggitin natin to insyaAllah isa-isa. So ano yung mga gawain na tinutukoy natin dito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan niyo, hindi sa sino mang bago at wala nung nakaraan. So ang mga gawain na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sa bawat tasbih, sadaqah. Ano nga yung ibig sabihin ng tasbih? Ang pagsabi natin ng subhanallah. Sa bawat subhanallah, meron kang sadaqah. Tandaan niyo, sulat niyo. Mga kapatid, tawag dyan, dapat meron kayong 4 na notebook pala. Meron kayong notebook sa fiqh, katulad ng topic natin kanina. Balik tayo sa basic. Meron kayong notebook sa hadith, ito yung topic natin ngayon. May notebook kayo para sa tafsir, ito yung topic natin bukas. At notebook sa Asmaul Husna, topic natin bukas. So, Saturday, Sunday, meron kayong 4 na notebook lahat para doon kayo mag-notes. So, sana inaasahan ko yun sa inyo para mabalikan niyo siya. At hindi lang dahil para nakapag-aral kayo, pagdating ng panahon, magagamit niyo ito. Malay nyo, nakapag-aral kayo, dumami ng kaalaman nyo, inshallah makapagturo din kayo later on. Okay? Kung hindi man, may ituro nyo ito sa pamilya nyo. May ituro nyo ito sa pamilya nyo, sa kamag-anak nyo, at lalong-lalo sa mga anak natin. Okay? May ituro natin ito sa kanila. Okay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga gawain ito lahat sadaqah. Okay. Ano yung mga gawain na tinutukoy natin dito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat tasbih sadaqah. Sa bawat tasbih sadaqah. Sa bawat pagsasabi natin ng subhanallah ay sadaqah. Okay? May sabihin charity. Sa bawat takbir, ito yung pangalawa, bawat takbir, yung pagsasabi natin ng Allahu Akbar, ito ay sadaqah. Bawat sabi mo ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ito ay sadaqah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Ano yung tahmid? Yung pagsasabi natin ng Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pag tuwing sabi ka ng Alhamdulillah, ito ay uri ng sadaqah. Okay, ibig sabihin ng sadaqah, nagkaka-reward ka sa sarili mo ng sadaqah, ng kawang-gawa. Okay? Sa bawat tahlil, wa bikulli tahlilatin sadaqah. So ilan to? Tasbih, takbir, tahmid, at tahlil. Ano yung tahlil? Yung pagsasabi natin na La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yun po yung tahlil. So lahat ng ito ay tinatawag itong dhikr, adhkar, na tinatawag nating sadaqah. Ito pong lahat, ito ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqah. Sa bawat sabi mo ng subhanallah, sadaqah. Sa bawat sabi mo ng Allahu Akbar, sadaqah. Sa bawat sabi mo ng Alhamdulillah, sadaqah. Sa bawat sabi mo ng La ilaha illallah, sadaqah. Okay? Ito yung mga gawain na tinutukoy natin kanina. وهذا كله قاصر هذا كله قاصر ومنه واجب ومنه غير واجب. Okay? ومنه غير
wajib. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nito? Aha. Mga kapatid, tiyakin nyo na kapag nagbukas kayo ng camera, ay nakahijab kayo ha. Kung magbukas man kayo ng camera, nakahijab kayo. Okay, kapag hindi kayo nakahijab, mas mainam na naka-off ang camera nyo. Inshallah. Okay. هذا كله قاصر ومنها واجب ومنه غير واجب ومنه غير واجب. So, ulitin natin, sabi ni Sheikh dito, na sa bawat ano na ito, sa bawat sadaka na ito, mayroon tinatawag ditong qasir. Yung sabihin, pag sinabi mo ito, ikaw lang ang magkaka-reward. Meron naman dito wajib, kailangan mo sabihin talaga. Kailangan mo sabihin talaga. At meron naman gayr wajib, hindi mo kailangan sabihin, hindi ka magkakasala kapag hindi mo sinabi. Ito ay isa-isahin natin. Ano tinutukoy ko dito? Sabihin natin. Number one, takbiru. Ang takbir ay mayroon siyang wajib na takbir at mayroon din siyang hindi wajib na takbir. Okay? Kailan maging wajib ang takbir? Ano yung takbir? Yung pagsasabi mo ng Allahu Akbar. Kailan maging wajib siya? Fatakbiru salawati wajib. Ang takbir sa mga salah ay wajib siya. Halimbawa, pag nagsala tayo, anong umpisa ng sinasabi natin? Allahu Akbar. Ano yung takbir doon? Wajib o hindi wajib? Siya ay wajib. Okay? Yung pagsabi natin Allahu Akbar kapag nagruku. Pagsabi natin ng Allahu Akbar kapag nagsujud. Allahu Akbar kapag paupo mula sa sujud. Lahat ng Allahu Akbar, lahat ng takbir sa loob ng salah, ito po ay wajib. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng iwanan. At kapag iniwan mo ito, ay maaring hindi tama ang sala mo. Maaring hindi tama ang sala mo. Kapag iniwan mo siya ng sinadya mo, ay wala kang sala. Kung iniwan mo siya ng hindi mo sinadya, ay magbabayad ka. Kapag babayad, ito ay matatalakay natin sa fiqh. Okay? Matatalakay natin sa fiqh. Okay. So, yun po mga kapatid. So, ang takbir, halimbawa, takbiru adkaris salah ba'daha mustahab. So, sabi natin kanina, ang mga uri ng gawain na ito ay mayroong wajib, mayroong hindi wajib. Okay. Ang takbir sa salah, wajib. Okay, ang takbir sa salah ay wajib. Ang takbir pagkatapos ng salah, wala ka na sa salah, okay, ito po ay mustahab, kanais-nais. Halimbawa, hindi ka na nagsasala, nagtatakbir ka lang. Okay? Ito ay kanais-nais. Kasi sabi sa dito, فَالتَّكْبِيرُ وَالتَّكْبِيرُ الْأَذْكَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَهَا مُسْتَحَبْ. So, ang takbir naman pagkatapos ng dikir mo sa salah, ito po ay mustahab, kanais-nais at hindi na siya wajib. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ. At ganun din sa tasbih at saka sa tahlil. Halimbawa, tasbih, subhanallah. Pag sabi mo, pag ruku mo, sabi mo, subhana rabbiyal azim. Ano yung subhana rabbiyal azim doon? Wajib siya o hindi siya wajib? Wajib siya. Kapag hindi ka na subhana rabbiyal azim, ay hindi tanggap ang sala mo. Kapag sinadya mo. Okay. Ganon din sa subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. So, wajib yun. Ganon din yung tahlil. Yung tahlil, yung la ilaha illallah. Halimbawa, ikaw ay nagtasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ano yung tahlil doon? Ito ay wajib. Okay, pagkatapos ng sala, ang ating subhanallah at ang ating la ilaha illallah, ito po ay mustahab, kanais-nais kapag tapos na sa sala at wala na sa sala. So yun po ang wajib at saka wajib, obligado, okay, hindi wajib. Okay, nakuha natin? Okay, sabi ni Propeta Muhammad SAW karugtong, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah.
Ang pag-uutos ng kabutihan, ito po ay sadaka. At ang pagbabawal ng kasamaan, ito po ay sadaka. Okay. Sabi siya dito, hada minal wajib. Itong pag-uutos ng kabutihan at sa pagbabawal ng kasamaan, ito po ay obligado sa bawat isa. Okay? Obligado po sa bawat isa. Subalit, dapat nating alamin. Kaya nga tayo nag-aral, dapat alamin natin kailan tayo mag-utos ng kabutihan, kailan tayo mag-utos o magbawal ng kasamaan. Basahin natin sabi ni Sheikh. Lakin al-amru bil ma'rufi taratan yakunu wajiban wujuba ainin ala kadri ala man qadira alayhi walam yujad gayruhu. Okay. Sabi ni Sheikh, subalit ang pag-uutos ng kabutihan, sabi niya, sometimes, minsan, ito ay wajib sa bawat isa. Sa sino may kakayanan, sa sino man may kakayanan. Okay? Ang pag-uutos ng kabutihan ay obligado. Pag sinabi ng obligado, pag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Pag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Sabi niya, ang pag-uutos ng kabutihan, ito po ay obligado sa bawat isa. Minsan, sa sino man ang kaya niya mag-utos ng kabutihan. Kasi may mga tao hindi nila kaya mag-utos ng kabutihan at wala silang authority na mag-utos ng kabutihang ito. Okay? Kaya hindi na kaya. So ngayon, wajib sa'yo, wajib sa'yo mag-isa. Okay, sabi natin, wajib sa bawat isa sa atin na mag-utos ng kabutihan kapag mayroon tayong authority at kaya natin at walang ibang pwedeng mag-utos sa kanya ng kabutihang yaon. So pwede yun. Okay? Yan po ay wajib sa bawat isa. Ganon din, wakadhalika nahyun an munkarin. Ganon din ang pagbabawal ng kasamaan. Wajib bawat isa sa atin kapag kaya nating magbawal at mayroon tayong authority. Okay? Mayroon tayong authority at walang iba na pwedeng magbawal sa kanila. Okay. Ganon din. Tapos, sabi siya, sometimes naman, minsan naman, ito ay wajibu kifayatin liman qadira alayhi walakin hunaka man yaqumu maqama. Okay. Mayroon namang iba, hindi wajib sa bawat isa. Mayroong mayroong pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan na wajib sa bawat isa. Pero kapag mayroon ng isang nagbawal, hindi na wajib sa'yo. Hindi na wajib sa'yo. Hindi na obligado sa'yo. Halimbawa, marami tayo. Okay? Marami tayo sa loob. Mayroong isa, mas leader natin, siya yung mayroon siya nakitang tao na hindi, sabihin natin, hindi nagdadasal. O kaya hindi gumawa ng kabutihan. So, utusan natin siya ng kabutihan. Lahat ba tayo mag-utos sa kanila? O mayroong isa lang na representative natin na mag-utos? So, although wajib sa atin lahat sana, pero dahil mayroon ng isang representative na nag-utos ng kabutihang ito, ay hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo magkakasala. Ganon din, wataratan yakunu mustahabban wa dhalika fil amri bil ma'ruf mustahab. So, mayroon naman na ang pag-uutos ng kabutihan o pagbabawal ng kasamaan ay mainam. Okay? Mainam, ibig sabihin, hindi siya obligado sa'yo. Hindi siya obligado sa'yo na utusan siya. Wa nahyu an munkarin makruh in saha an yutlaq alayhi ism munkar. Wa taratan yakunu mustahabban wa dhalika fi amr bil ma'ruf mustahab. Ganon din, wa nahyu anil munkar al makruh in saha an yutlaq alayhi ism munkar. Ganon din sa pagbabawal ng kasamaan ay maaring mas mabuti, ikakabuti, pero hindi siya obligado. So, ibig sabihin, ang pag-utos ng kabutihan, ang pagbabawal ng kasamaan, pwedeng magiging bawat isa sa atin obligado gawin. O kaya mayroong obligado sa bawat isa, pero kapag mayroong representative na siya ang mas may authority mas mainam na mag-utos, yan ay okay rin. Ang pangatlo ay mas mainam yung hindi obligado, pero kapag ginawa natin, magkaka-reward tayo. Okay? Magkaka-reward tayo. Yun po ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. So, inshallah, lilinawin din natin ito. Huwag kayong mag-alala.
Wal amru bil ma'ruf la budda fihi min syartain. Ang pag-uutos ng kabutihan, kailangan nandito itong dalawang kondisyong ito. Kasi hindi tayo pwede mag-uutos ng kabutihan maliban kapag nakuha natin ang dalawang kondisyong ito. Okay? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, mag-take notes kayo. At inshallah, i-obliga natin yung pag-take notes. Okay? Next week, inshallah, bawat isa sa atin mayroon ng notebook. Okay? Mayroon ng notebook. At inshallah, ito ay bago tayo mag-umpisa ng klase, ay ipakita nila na mayroon silang notes sa hadith, sa fiqh, sa tafsir, sa asma'ul husna. Okay, inshallah. Okay. Unang kondisyon sa pag-uutos ng kabutihan, okay? Hindi lahat ng nakita natin, gusto nating utusan ng kabutihan ay utusan kaagad natin. Kailangan ma-meet mo itong dalawang kondisyong ito. Anong una yung kondisyon na ito? An yakuna al-amir aliman bi anna hada ma'ruf. Okay. Number one na kondisyon ay una-una ay kailangan yung mag-uutos ng kabutihan, alam niya na yung gagawin niya at iuutos niya ito ay mabuti. Okay? Kasi mayroong nag-uutos, yung inutos niya pala hindi mabuti. Okay? Akala niya lang mabuti. Hindi pwede yung akala. Kailangan ikaw na nag-uutos, ikaw na mag-uutos ng kabutihan, alam mo dapat na yung inuutos mo ay mabuti. Okay? Alam mo, kapag hindi mo alam, huwag فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ. Kapag hindi mo alam, okay? Kapag hindi jahil o hindi mo alam na yung iuutos mo is mabuti, huwag kang magsalita. Huwag kang mag-utos. Okay? Kailangan tiyakin mo muna yung iuutos mo sa tao na yun ay mabuti. Okay? لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِمَا يَجْهَلْ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا يَعْلَمُ. Yan, bakit? Ito ay delikado. Dahil kapag nag-utos ka sa tao na hindi mo alam na ito pala ay mabuti, ay nagsasalita ka ng para sa Allah sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi naman pwede yun sa Islam. Okay? Hindi pwede yun sa Islam. So, kailangan tiyakin natin na ang ating iuutos na mabuti ay talagang alam natin na ito ay mabuti. Okay? Yun ang number one. Pangalawang kondisyon sa pag-utos ng kabutihan. An ya'lam anna hadha al-ma'mur kad taraka al-ma'ruf. So, ang alam mo na dapat yung taong uutusan mo, iniwan niya yung ganong kabutihan. Okay? Iniwan niya ang paggawa ng kabutihan. Okay, number two na kondisyon, kailangan alam ng isang nag-uutos ng kabutihan na yung taong uutusan niya ng kabutihan ay iniwan niya ang paggawa ng kabutihan. Parang maraming kabutihan yun. Okay, ulitin ko. Yung tao na nag-uutos ng kabutihan, dapat alam niya, okay, dapat alam niya na yung uutusan niyang tao ng kabutihan ay talagang iniwan niya ang paggawa ng kabutihan. Okay, yun po ang dalawang kondisyon. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَرَكَهُ إِيَّاهُ فَلْيَسْتَفْسِلْ. Okay. Pag hindi niya alam, okay? Paano pag hindi niya alam, Ustad, na iniwan niya yung, halimbawa ako ang mag-uutos at hindi ko alam kung iniwan niya ba ang ganong kabutihan o hindi. So, anong gagawin ko? Kailangan magtanong ako. Kailangan magtanong ako. Mag-ano ako ng details. Bakit? Mayroong patunay dito sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, anna rajulan dakhala yawm al-jum'ah. Mayroong isang lalaki sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, pumasok ng masjid. Pumasok siya ng masjid at yung araw na yun ay araw ng Jum'ah. At si Propeta Muhammad SAW ay nagkukutba, nagbibigay ng sermon. So yung lalaki na yun ay pumasok sa masjid, umupo agad. While ang Propeta Muhammad SAW ay nagsisermon. Ano ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW? Anong iniwan niya dito? Ang nakabutihan. Ang iniwan niyang kabutihan, mga kapatid, every time na papasok tayo sa masjid, dapat magsala tayo ng 2 rakaah. Okay? Every time. Halimbawa, sino man, babae man o lalaki, once na pumasok ka sa masjid,
magsala ka ng 2 rakaah. Magsala ka ng 2 rakaah. Paano kung pumasok ka sa masjid, sila ay nagsasala? So, sumama ka sa sala, hindi ka magsala ng 2 rakaah. Pero kapag pasok mo ng masjid, naghihintay pa sila ng sala, magsala ka muna, huwag ka munang uupo sa loob ng masjid maliban na ikaw ay nakapagsala ng 2 rakaah. Yun ay tinatawag na tahiyatul masjid. Okay. Ano ang iniwan niya dito? Hindi siya nagsala ng 2 rakaah at umupo kagad yung tao na yun. Kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW dahil iniwan niya yung kabutihan, ano yung kabutihan? Yung hindi niya pagsala ng 2 rakaah pagpasok niya ng masjid. So ngayon, dahil hindi naman sigurado si Propeta Muhammad SAW, baka nagsala siya sa gilid o saan man. Okay, kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW, dahil hindi siya sigurado, siya ay nagtanong. Sinabi niya, nagsala ka na ba? Sabi ni Propeta Muhammad SAW. Sabi ng tao na yun, sumagot siya, sabi niya, hindi. Kaya doon siya inutusan ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, tumayo ka at magsala ka ng 2 rakaah. Ng 2 rakaah. So yun ang inutos ni Propeta Muhammad. So ano ang nakita natin dito? Sa pag-uutos ng kabutihan, alamin mo dapat na yung tao na yun, iniwan niya ang kabutihan. Sigurado ka. Okay? Pangalawa, kapag hindi ka sigurado, iniwan niya yung kabutihan na yun, magtanong ka. Tanungin mo muna siya, okay, nagsala ka na ba? Malay mo, nagsala na siya. Halimbawa, sa loob ng bahay, mga Muslim kayo. Okay? Tapos nagsala ka na, tapos yung kasamahan mo sa kwarto ay hindi ka sigurado kung nagsala na sila o hindi, so magtanong, nagsala na ba kayo? Kasi oras na ng sala. Ganun. Okay. Kung halimbawa nakita mo na talagang sigurado kang hindi siya nagsala, ay doon mo siya uutusan ng siya ay magsala. Okay? So dito, dapat kondisyon ay alamin mo muna. Pangalawa, dapat alam ng tao nag-utos na iuutos niya ay mabuti. Okay. Falam ya'mur bis salati rak'atain hatta sa'alahu hal fa'alaha aw la. Fala budda an ta'lam annahu tarikun li hadzal ma'ruf. Kailangan alamin mo muna na yung tao na yun ay iniwan niya yung ganung uri ng kabutihan. So inshallah, sa pagbabawal ng kasamaan naman, inshallah, mayroon ding kondisyon. So, ilan ang kondisyon kanina? Ng pag-uutos ng kabutihan? 2. Ang pagbabawal ng kasamaan ay meron siyang, saglit lang, meron siyang 3 kondisyon. Mas marami siya. Ang pagbabawal ng kasamaan ay merong 3 kondisyon. Okay? Ang pag-uutos ng kabutihan ay merong 2 kondisyon. So inshallah, hanggang dito na lang, ipagpatuloy natin ito next week. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.